Natatakot pa rin ang mga sundalo ng Rusya, pero unti-unti silang nasasanay sa tunog ng mga drone sa itaas. Ganyan ang likas ng digmaan sa Ukraine. Pero iba na ang sitwasyon na yon. Parang hindi mula sa mundong ito. Isang lagim mula sa kalangitan na tahimik, hindi natutukoy, at pumapatay ng maraming sundalong Ruso. Diretso na. Takot na takot ang mga tao ni Putin at dapat lang. Dumating ang mga Marsyano. Sila pa lang ang simula ng AI-powered na paglipol na paparating sa puwersa ng Rusya. May unang palatandaan tayo kung anong dinala ng Ukraine sa labanan. Galing ito sa Rusya at kanilang security service, hindi sa Ukraine mismo. Noong Abril 21, naglabas ang TASS ng pahayag mula sa isang source sa Russian Security Services tungkol sa isang nakakatakot na bagay sa himpapawid. Mahirap ma-detect agad ng drone detector ang ganitong drone, ayon sa source na nagbabala. Binigyan ng source ng pangalan ang mga bagong drone at ipinaliwanag kung bakit napapadumi sa takot ang bawat sundalang Ruso sa Ukraine na yon. Ang pangunahing katangian ng Martian UAV ay halos tahimik itong gumagana. Naririnig lang ito kapag sumisisid na ito sa target. Kaya mahirap para sa mga tauhan ng outpost tukuyin kung kailan naatake ang Martian, ayon sa source. Tahimik, nakamamatay, at tila hindi mula sa mundong ito. Parang tangke at sundalo lang ang dala ng Russia sa sci-fi na digmaan, at walang sagot sa inilabas ng Ukraine. Hindi lang mga hindi pinangalanang source mula Russia ang nagbabanggit ng lagim ng mga Martian. Sa Holivka, kung saan drones ng Ukraine ang pinakamatinding nagpinsala, naghayag ng matinding takot si Ivan Prohodko, alkaldeng itinalaga ng Russia, tungkol sa kinakaharap ng tauhan ni Putin. Sabi ni Ivan Prohodko, ang mga bagong drone ng Ukraine ay umaabot ng 300 kilometro kada oras, mas mabilis kaysa karamihan sa FPV at fiber optic drone sa labanan. Simple lang ang totoong problema ng Russia. AI na ang kumokontrol sa mga bagong drone ng Ukraine, hindi na tao. Hindi sila nadidetect ng mga electronic warfare system at hindi rin sila nakikita ng mga drone detector, ayon kay Prohodko. Tahimik ang Ukraine tungkol sa mga drone na ito, kaya wala rin tayong opisyal na impormasyon ukol sa mga Martian. Pero may ilang bagay tayong alam. At isa na rito ay ang nakakagulat na impluwensya ng Google na ngayon ay nakikita na sa larangan ng labanan. Samahan kami para malaman kung paano ito at iba pang nakakaintrigang detalye tungkol sa mga Martian na ikinagulat ng lahat. Pero sa ngayon, ang realidad ay mas mahalaga kung ano ang nagagawa ng mga bagong AI-powered drone ng Ukraine kapag ginagamit na sila kaysa sa mga teknikal na detalye ng mga ito. Binibigyang din ng France 24 na ang mga drone ay sobrang tahimik hanggang sa lumapit na sila sa isang sundalong Ruso. Mahilig pang lumipad ng sobrang baba sa lupa ang mga bagong drone na ito, kaya hindi sila makita ng air defense system. Walang laban ng mga radar na pataas ang tutok sa mga banta mula sa himpapawid na malapit sa lupa. Ang pagsasanib ng AI at malakas na kapangyarihang manira ay nagpapalala pa sa problema. Kapag hindi pumapatay ng sundalong Ruso ang mga hindi nadedetect na drone, bumabangga sila sa mismong mga panangga na dapat makakita sa kanila. Ang ibig sabihin nito para sa Rusya ay simple lang. Kapag nakalapag na ang mga Martian, nagkakaroon ng mga puwang para sa iba pang mga drone at sandata. Balikan natin ang alam natin sa drone. May cruising speed ito at ang 300 kilometro kada oras ay hindi biro. Alam din natin na tahimik sila at halos hindi matukoy at mayroong uri ng AI na sangkot dito. Pero saan sila galing? At bakit sa dami ng drone ng Ukraine, itong unmanned aerial vehicle lang ang tinuturing ng Russia na parang galing sa kalawakan? Masasagot natin ang tanong gamit ang impormasyon mula sa New York Times. Ibinunyag nito na ang Martian ay lumilipad na gamit ang naunang teknolohiya mula Enero 2025. Noon, kilala pa itong Bumblebee at naging usap-usapan ang lakas nito nang subukan ng Ukraine ang bagong sandata. Noong Enero, iniulat na isang Bumblebee ang nagawang pahintuin ang isang Russian logistics truck habang lumilipad mag-isa. Pagkalipas ng ilang buwan, lumipad ang isa pang Bumblebee nang walang anumang interbensyon ng tao at tumama sa Russian armored vehicle na may electronic warfare system na dapat pumigil sa ganitong insidente. Kumalat sa Russia ang balitang may bagong drone ng Ukraine na hindi mapipigilan ng mga jammer. Prioridad ng Russia na makuha ang drone ng Ukraine, kaya napag-alaman nilang kailangan nila itong pabagsakin. Dahil sa swerte, nagawa ito ng Russia ilang araw matapos ang pag-atake ng Bumblebee sa armored na sasakyan. Ipinadala ang mga labi ng bagong drone ng Ukraine sa Center for Integrated Unmanned Solutions, pangunahing tagagawa ng drone sa Russia na nasa labas ng Moscow. Pinag-aralan ng sentro ang mga labi at binigyan nila ng bagong pangalan ang Bumblebee, Martianin, na ibig sabihin sa Russian ay Martian.
May espesyal na dahilan kung bakit kakaiba ang pangalan ng bagong drone ng Ukraine mula sa Russia. Posibleng dahil sa sangkot na organisasyong di inaasahang magiging bahagi ng digmaan doon. Hindi Google. Pupunta pa tayo dyan. NASA. Ngayon, hindi namin sinasabi na direktang ginawa ng NASA ang Martian drone para sa Ukraine. Pero ayon sa Russia, ligtas na ipalagay ng teknolohiyang nagpapalipad sa Martian nang hindi napapansin sa napakaraming sundalo at kagamit ang militar ng Russia ay nagmula sa Ingenuity program ng NASA. Noong 2020 pa, ipinadala ng NASA ang Ingenuity Mars helicopter nito sa planetang pinagmulan ng pangalan ng drone. Unang lumipad noong Abril 2021 at sa 3 taon ay natapos na experimental drone ang 72 paglipad para malaman kung gaano kahusay lumipad ang drone sa planetang gaya ng Mars. Nilampasan ng Ingenuity drone ang lahat ng inaasahan. Ayon sa NASA, lumipad ito ng mas mataas at mabilis kaysa sa inaasahan. Ayon sa New York Times, natapos ng Ingenuity drone ang marami sa mga paglipad nito ng autonomo. Tumunog ang mga alarm sa Center for Integrated Unmanned Solutions. Sa nakaraang 1 o 2 buwan, may mga ulat na nagsasabing posibleng may kinalaman ng US sa paggawa ng bagong drone ng Ukraine. Ang Martian ay nagdudulot ng seryosong banta ayon sa isa sa mga ulat na iyon. At sinabi rin ito, walang epektibong panlaban at wala ring inaasahan sa malapit na hinaharap. Sa madaling sabi, nagdala ang Ukraine ng halos hindi mapigilang drone at ang taning paraan para mapabagsak ito ay kung sambahan mo itong mabaril. Tama ang Russia sa lahat ng ito, pati na ang pagkakasangkot ng US. Gayunpaman, hindi lang bakas ng NASA ang makikita sa mga Martian drone ng Ukraine. May isa pang impluwensya na mas direktang sangkot dito. Ang impluwensyang iyon ay nagmumula mismo sa Google at sa pagkontra nito sa nakasanayan upang matiyak na may sapat na kagamitan ng Ukraine para labanan ang agresyon ng Russia. Nagbago na agad ang lahat para sa Ukraine. Bago tayo magpatuloy, paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. Kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong mapanood, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel. Malinaw ang impluwensya ni Eric Schmidt, dating pinuno ng Google, sa Martian. Mas lumalampas pa si Schmidt kaysa sa karamihan ng mga individual na taga-suporta ng Ukraine. Hindi siya kontento na magbigay lang ng ilang tseke at magbitaw ng magagandang salita. Ginagamit ni Schmidt ang kanyang kombinasyon ng kaalaman sa teknolohiya at lakas pinansyal upang buuin ang pinagmumulan ng mga sandata na nagbibigay ng bangungot sa mga sundalo ng Russia. Ang Martian ay isa sa mga sandatang iyon at ito ay produkto ng isang startup na pinapatakbo ni Schmidt na tinatawag na White Stock. Isiniwalat ng Forbes ang top secret na projektong militar noong Enero. 2024, pero wala nang masyadong balita pagkatapos noon. Sapat na ang aming narinig doon para mapaniwala ang sinumang sumusubaybay na posibleng maging game changer ang White Stock para sa Ukraine. Si Schmidt ay nagsimulang mag-recruit ng ilan sa pinakamagagaling at pinakamatalino mula sa Silicon Valley. Ang mga dating empleyado ng mga kumpanyang tulad ng Apple, SpaceX at ang dating kumpanya ni Schmidt na Google ay napunta sa White Stock, kung saan sila ay nagtatrabaho kasamang mga dating miyembro ng mga ahensya ng gobyerno ng US. Nagsimula na magkaroon ng mga hackathon. Ginagamit ni Schmidt ang impluwensya niya para makuha ang teknolohiyang di kayang makuha ng ibang pribadong negosyo, lalo na sa paggawa ng AI-powered drones para sa Ukraine. Ang Martian ay nagmula sa mga trabahong ito. Teknolohiyang sinimulan sa NASA laboratorio, napunta sa Mars at ngayon ay nasa Ukraine na. Hindi na kailangan ng GPS, sapat na ang otomatikong pag-scan ng lupain. May 10 kilong di kuryenteng motor na tumutulong para manatiling tahimik. Mura lang ito. Gumagamit ito ng mga advanced na electro-optical na sistema para sa pagtukoy at pagkilala ng target na gumagamit ng AI para matyak na eksaktong tinatamaan nito ang dapat tamaan. Maging ang mga video at datos na ipinapadala nito pabalik sa Ukraine ay gumagamit ng mga advanced na naka-encrypt na signal kaya hindi ma-hack ng Russia, hindi rin makakuha ng impormasyon ang mga general ni Putin tungkol sa drone, kundi takot lang sa mukha ng mga sundalong nakakakita nito sa lapit. Ang Martian ay hindi isang katang-isip lang. Hindi ito isang kabaliwang ideya na gawa-gawa lang ng isang mayamang tao na mas marami ang pera kaysa sa sentido komon. Ang Martian ay totoong totoo. Sinisira nito ang puwersa at gamit ang Russia na yon at malaking problema ito kay Putin. Ngunit simula pa lang ito ng mas malaking problema. Dahil sa likod ng balita tungkol sa Martian drone, may mas malaking isyung haharapin ang Russia. Patuloy ang AI revolusyon sa Ukraine at napag-iwanan na ang Russia. Nilinaw ng Ministry of Defense ng Ukraine na ang AI ay malaking game changer sa laban nila kontra Russia. Noong Mayo 4, malinaw na sinabi ni Danilo Tzvok,
CEO ng Defense AI Center A1 ng Ukraine, ayon sa mga pahayag ng ministry. Sabi ni Zvok, hindi layunin ng Ukraine na gawing 100% autonomous ang labanan gamit ang AI. Tungkol ito sa pagiging epektibo at sa paglikha ng mga sandatang nagpapababa sa panganib sa mga sundalo ng Ukraine habang pinalalaki ang pinsalang na idududot sa Russia. Dagdag pa ni Zvok, mahalaga ang mga ginagawa ng mga kumpanyang gaya ng Defense AI Center A1 na katuwang ng UK government sa pagprotekta ng demokrasya sa kanluran. Dapat palakasin ng mga demokrasya ang depensa. Ayon kay Zvok, hindi nila mapapanatili ang kapayapaan kung walang AI. Mga komentong may sariling interes mula sa AI tech guru marahil. Ipinapakita ng yabang ni Zvok na itinuturing ng Ukraine na mahalagang pag-unlad ang AI-powered na sandatang ginagamit nila laban sa otoritarianismo ni Putin. Ang Martian ang nanguhuna sa bagong henerasyon ng AI-powered drones na sumisira sa opensiba ng Russia. At hindi lang mga drone ang saklaw ng AI wave ng Ukraine. May mga sandatang ina-automate para bigyang kalamangan ang Ukraine laban sa puwersa ni Putin na tatalakayin natin mamaya. Manatili tayo sa usapan ng drone. Ayon kay Kirilo Budanov, pinuno ng opisina ng Pangulo ng Ukraine at dating pangunahing tao sa intelihensya ng bansa. Naabot na ng labanan ang limitasyon ng teknolohiya, kaya kailangan mag-develop ng bagong teknolohiya ang Ukraine para manatiling ng unghuna. Kailangan natin ng autonomous na plataporma na kayang maghanap ng target at gumalaw mag-isa nang walang direktang kontrol ng tao. May mga naunang pag-unlad na ang Ukraine sa larangang ito at inaasahan na magiging mahalaga at posibleng hindi inaasahang salik ito sa larangan ng labanan sa malapit na hinaharap, ayon kay Budanov. Maaring hindi pa 100% autonomous ang labanan, pero mukhang yon ang layunin ng Ukraine. Hindi lang basta sinasabi ng Ukraine ang lahat ng ito habang nag-iisip tungkol sa isang theoretical na hinaharap. Ginagastusan at binibigyan ng oras para gawing mas autonomous hanggat maaari ang larangan ng labanan. Ang mga kumpanyang tulad ng Swarma na gumagawa ng software para i-coordinate ang mga drone swarm na may iba't ibang uri ng mga sasakyang panghimpapawid na walang tao, ay tinutulungan laganap ang AI technology ng Ukraine sa kanilang mga puwersang gumagamit ng unmanned systems. Ayon sa Ukraine Arms Monitor, higit 100,000 misyon na sa Ukraine ang nagamit ng Swarmer's Tech mula nang ipakilala ito noong Abril 2024. Ang mga tulad ng Whitestock ay gumagawa ng mas espesipikong mga teknolohiya at drone. Ngunit kahit ang mga individual na sistema ay maaari magsilbing inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon ng drone na dadalhin ng Ukraine sa labanan. Maraming kumpanya sa Ukraine ang nagsusumikap para matupad ang kanilang drone strategy. Malaking industriya ng depensa ng sektor ng drone at tinatayang aabot sa 7 milyong drone ang magagawa para sa Ukraine sa 2026 ayon sa Kiev Independent. Katumbas ito ng 19,000 drone na nagagawa araw-araw, ang iba ay $500 lang. Ngunit kaya pa ring sirain ang multimilyong dollar na sistema ng Russia tulad ng air defense na hirap laban sa Martian. Sa larangan ng AI, meron na ngayong mahigit 200 kumpanya sa Ukraine na gumagawa ng mga teknolohiya para sa drone at mga kaugnay na teknolohiya na gumagamit ng artificial intelligence. Nakapagparehistro ang mga kumpanyang iyon ng mahigit 300 AI-related drone developments sa Brave One platform ng Ukraine, na nilikha para matiyak ang pagtutulungan ng decentralized drone makers at direktang suporta mula sa gobyerno. Sa ngayon, may higit 70 AI systems na ginagamit ng Ukraine sa labanan. Sinabi namin kanina na ang Martian, kahit nakakatakot para sa mga sundalo ni Putin, ay maliit na bahagi pa lang ng kabuuan. Yan ang ibig naming sabihin, ang drone ng Ukraine ay namunguna sa revolusyon na lalo pang napapatay sa takot sa mga Ruso kaysa sa pagkasipsip ng mga tauhan ni Putin. Ang ginagagawa ngayon ng Ukraine ay pagpasok sa bagong yugto ng digmaan na hindi pa nakita dati. Dahil sa AI, kaya ng mga drone ng Ukraine na otomatikong tukuyin at sundan ang mga target kahit sa gitna ng komplikadong electronic warfare. Kaya rin ng mga drone na ito na magproseso ng mas maraming datos ng mas mabilis kaysa sa kayang gawin ng tao, na nagiging dahilan kung bakit nakakaroon na ng real-time na pag-a-adjust sa ginagawa ng mga drone ng Ukraine na may kaunting pakikialam mula sa mga human operator. Nakikita natin ang simula ng autonomyang pagkilos at di magtatagal, sisikat ang araw ng AI drone na tila susunugin ang Russia. Araw-araw, may bagong prototype ng drone at software na sinusubukan. Karamihan ay pinupundohan ng Ukraine at katuwang nito. Ngayon, may mga tulad ni Eric Schmidt na tagapagtanggol ng layunin ng Rusya. Ginagamit ang pera nila para maghatid ng teknolohiyang parang galing sa Star Wars. Dati, limitado muna sa data dahil sa mga nakakabit na fiber optic cable at sa kaalaman ng mga operator
tungkol sa larangan ng labanan. Pero ngayon, kaya na nilang lumipad ng sabay, pumili ng target habang gumagalaw, at lampasan ng lahat ng panangga ng Russia. Bago dumating ang bagong araw, kailangan magpatuloy ang Ukraine sa pagbuo. Maliwanag na maraming benepisyo ang AI para sa mga drone. Pero kung may isang bagay tayong natutunan tungkol sa Ukraine mula nang simula ni Putin ang kanyang pananakop, ito ay hindi hinahayaan ng Ukraine na mapabayaan ng isang natuklasan kapag ito ay nadiskubre na. Namungguna ang AI drone sa rebolusyong otonomo. Ngunit pinalalawak ng Ukraine ang paggamit ng AI sa iba pang sandata bukod sa Martian. Lumilitaw ng AI kahit saan. Hindi ito maganda para sa Russia. Noong Mayo 9, iniulat ng Kyiv Post na nakagawa ang Ukraine ng AI-powered na turret sa Brave One cluster para subaybayan at sirain ang mga fiber optic drone ng Russia. Katulad ng AI drones ng Ukraine, hindi napipigil ng electronic warfare ang mga ganitong drone. Pero hindi sila autonomous at limitado ng haba ng kable. Tugon ng Ukraine sa mga drone ay mas maraming AI sa mga turret na aktibo na sa 10 unit sa labanan. At malamang kakalat pa ito bilang karaniwang depensa laban sa isa sa pinakamahalagang sandata ng Russia sa mga unahang linya. Nakikikita pa natin na isinasama ng Ukraine ang AI sa iba pang mga sandata na parang hindi pangkaraniwan. Noong Mayo 9, iniulat ng Interesting Engineering na sinusubukan ng Ukraine ang bagong anti-drone laser na may abot na 5 kilometro. Tinawag na Trizab. Ang laser na ito ay pumasok na sa huling yugto ng pagsusuri bago ito gamitin sa labanan. Dahil sa laser defense, kayang pabagsakin ng Ukraine ang Russian Shahid drone ng halos walang gastos dahil hindi na kailangang gumawa ng mga bala o interceptor drone. Matagumpay na nasubukan ng laser sa mga target na 18 sentimetro, kaya hindi problema ang mga Shahid. Ginagamit ang AI para mabilis matunton at matarget ang drone ng Russia, kaya napapabagsak agad ng laser bago pa malaman ng drone ang tumama sa kanya. Naalala mo ba nung sinabi naming mahalaga para sa Ukraine ang teknolohiyang ito? Dahil naniniwala silang kayang protektahan nito ang demokrasya? Hindi simpleng usapan mula Ukraine. Ayon sa NSS Magazine noong Abril, ibinabahagi ng Ukraine sa mga kaalyado sa kanluran ang datos mula sa kanilang drone at AI systems para magamit sa training ng AI models. Ibig sabihin, ang AI ay nagiging higit pa sa isang kasangkapan para sa Ukraine sa larangan ng labanan. Ang mga drone gaya ng Martian ay nagbibigay ng bagong takot kay Putin at sa kanyang mga sunod-sunuran dahil ginagamit ng Ukraine ang mga datos nito para maging mas mahalaga sa mga bansang tutol sa tiraniya niya. Tagumpay ng kolektibong kanluran ang pagsulong ng Ukraine. Ibig sabihin, ang Russia ay humaharap ngayon sa mas nagkakaisang kanluran, hindi lang sa ideolohiya, kundi pati sa kakayahan nitong labanan ng Russia. Sinusubukan ng Russia na makasabay, nagde-develop ito ng sarili nitong mga AI drone at sinusubukan itong gamitin ang teknolohiya laban sa Ukraine. Madalas magkamali ang mga drone ng Russia at hindi sing advanced ng kahit luma ng AI technology ng Ukraine. Ayon sa ulat ng Russia, ang autonomous terminal guidance ng Ukraine sa mga drone tulad ng Martian ay may direct hit rate na lagpas 70%. Kahit pa may air defenses, electronic warfare, at iba pang countermeasure ng Russia. Ang realidad na kailangang harapin ngayon ni Putin ay simple lang. Dumating ng mga Martian at sila pa lang ang simula ng sunod-sunod na pag-unlad ng Ukraine na nagbago sa mga patakaran ng makabagong digmaan. Mas gaganda pa ang teknolohiya. Mas lalo lang matatay sa takot ang Russia. Ang AI-powered na pagpatay na nangyayari na at lalala pa ay posibleng makapigil sa pananako ni Putin. Habang nasasaksihan ni Putin ang hindi inaasahang pag-usad ng Ukraine, matindi ring natatamaan ang mga makabagong sandata ng Russia. Ang bagong henerasyon ng mga fighter jet ay inaasahan sanang magdadala sa Air Force ng Russia sa kapantayan ng US at China. Wasak na ngayon ang pinakabagong jet ng Russia dahil sa malayuang pag-atake ng Ukraine. Alamin ang nangyari sa ultramodernong mga Su-57 ng Russia na itinago ni Putin mahigit 1,700 kilometro mula sa mga hangganan ng Ukraine sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe para hindi mamiss ang susunod na handog ng The Military Show. Salamat sa panonood.